Magandang araw mga boss. Ito na, paparating na itong gagawin ko. Kita nyo naman, owner type jeep yan pero higante na kung tawagin yan, renegade. Ang problema ni customer, pag inapakan niya itong brake pedal niya, lumulubog. Kaya para sigurado ako, check upin ko muna yan kung ano pinanggagalingan ng paglubog ng brake pedal ni customer. Grabe, ang taas nitong sasakyan ni customer. Tingnan mo. Tapakan mo lang si Brad. Tapakan mo, okay lang. Okay. Sige. Ay, nakalubog. Pero yung unang padya po, baka... Ano, yung lumulubog siya. yung unang apak mo. Yung unang apa ko, kumakapit siya. Kailan pa nagaganyan? Nung ano pa nung nakarang araw pa to. Bigla na nagaganyan? Hindi mo nagbabas ang fluid? Nagano kasi ako, nagpalit kasi ako ng Ng? wheel cylinder. Saan? Kasi may tagas yung sa likod. Oo. Tapos okay naman mga pitens, mga tumulyo na para hindi tumagas, okay naman. Hindi, ngayon, may tagas ba siya ngayon? Wala namang tagas Pero hindi ko alam, hindi ko nakuha. Hindi mo nagbawas ang fluid? Nakuha yung napapanood ko siya sa YouTube. Nga pa, angat mo. Angat mo. Alam nyo mga boss, mabuti na lang at mabait itong customer na gagawin ko. Kasi siya na yung inutusan kong magtaas nitong hood niya. Unang-una, hindi ko rin kaya yan dahil nga sa mabigat itong hood, pure stainless kaya yan. Tapos mataas pa itong aakyatin ko para maiangat ko lang itong hood. Kaya nagpakin lang ako sa kanya. Ang Pajero makina mo Oo. Actually mga boss, si customer na yung nagdi-DIY nitong sasakyan niya. Kaya lang sa puntong ito, hindi niya na raw talaga mapalakas itong preno. Kaya dinala niya na sa akin. At ito nga mga boss, bago ko simulan yung trabaho, syempre naman, iimbestigahan ko muna si customer para malaman ko kung saan ako magsisimula. Para hindi pacham yung paggawa ko ng sasakyan. Alam nyo ba yung pacham? Pachamba-chamba. Pasok naman ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para ma-check ko maigi itong brake pedal niya. Apakan ko yan. Naku mga boss, sa unang tapa ko pa lang, dikit agad ito sa flooring. Ramdam ko agad na talagang mahina yung preno nito. Nag-bleed ka nito? Nag-bleed ka? Nag-bleed ka na? Meron nga akong pump na yung sinisip-sip sa yung sa brake fluid. Meron ako diyan Kaya lang bawat sip-sip ko rito, ang daming mga bula, hindi ko makuha-kuha Kaya tinitigilan ko na lang Maraming bula na nakukuha ka? Oo. Tapos dito, hindi ko na pinakailaman yan. Pag pinasip-sipan ko, ang dami din bulang lumalabas. Lumalabas? Alas pareho lang. Hindi kaya may sabon yung fluid mo. Hangin napapanood ko sa'yo, hangin mga ganun Tututo nga lang din ako nakakapanood sa'yo Paminsan-minsan mga boss, papasukan din natin ang mga joke para si customer hindi masyadong nai-stress, ganun. At syempre naman mga boss, bago ko simulan yung trabaho, check upin ko muna itong preno niya sa likod, tapos imbestigahan ko ulit si customer kung ano na mga ginawa niya dito. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nakajack na itong gulong, pipihitin ko yan. Alam nyo mga boss, habang pinapakiramdaman ko itong pagkaka-adjust ni customer dito sa gulong niya o sa preno niya, okay na okay, tamang-tama talaga. I-adjust mo na ako? Oo, yung niya, yung sa handbrake Oo. Makapal ba? Makapal pa yan? Oo, kasi bagong bandingin dito sa brake Bakit hindi ba sila pantay? Ay, makapal din yung isa hindi ko na pinalitan. Oo. Pero ibig ko sabihin makapal naman yung preno. Oo, makapal. At ito nga mga boss, hindi ko na binuksan itong preno ni customer dito sa likuran dahil lahat ng mga tanong ko, maganda yung mga sagot niya at tama yung pagkakagawa niya. Minsan mga boss, ganyan ako humatol, lalo na tapat yung kausap ko, nagsasabi siya ng totoo. At syempre naman, magandang accomplishment niya yun sa pagdi-DIY niya. Good job boss. Nagkulang man siya sa troubleshooting lang. Ang hatol ko kasi dito mga boss, itong brake master assembly, kailangan ko yan ma-check up. Bilib ako sa mo sa mga ginagawa mo Bakit sir? Galing mo galing mo paliwanag sa mga kakaiba kasi ibang mekaniko Walang bula Ibang mekaniko marunong lang gumawa pero hindi marunong magpaliwanag Marunong naman sila. Diba? Sasabihin nila pag napapaliwanag ako naninira. Yan yung style ng mga ng mga
gumagawa ng masama eh. Mabaser yun. Ha? Mabaser yun. Kapag nakikita niyang may papaliwanag ka, sasabihin nun, naninira ka. Kasi nga, gawain nila, gumagawa ng masama eh. Oh, wag na kayong kumontra. Totoo naman yung sinasabi ko. Hindi ko naman pinapangalanan yan. Kaya lang, ba't may nagre-react? Oh, di ba? Eh di ikaw yung gumagawa ng masama. Tandaan nyo, ang kaligayahan ng masama, sandali lang. Kaya nagtataka lang ako sa inyo, ba't nyo pa ginagawa? Sa pagtanggal ng brake master assembly mga boss, nakita nyo naman, niluwagan ko itong dalawang fitting niya dito sa brake master cylinder. Tapos gumamit ako dyan ng socket wrench na number 12 para matanggal ko naman itong dalawang nut dito sa brake master assembly para ma-disconnect ko nga yan dito sa hydrovac. At ito na, natanggal ko na itong dalawang nut na number 12. Isunod ko naman siya i-disconnect itong dalawang fitting dito sa master cylinder. Natanggal ko na itong isa mga boss, i-disconnect ko na, ibig kong sabihin itong fitting, ito naman yung pangalawang fitting, i-disconnect ko na rin yan. Ayan. At dahil nga sana i-disconnect ko na yung dalawang fitting or itong fluid line, pwede ko na ngayon i-disconnect itong brake master assembly dito sa hydrovac. Medyo kumapit ito mga boss, kaya gumamit ka ako ng plus screw dyan para sikwatin ko palabas itong brake master cylinder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, bumitaw na itong brake master cylinder. Ipwesto ko muna itong camera mga boss para ma-check ko muna itong brake master cylinder niya. Ipapump ko yan. Gamit nga itong screwdriver para maramdaman ko kung may problema dito sa repair kit ng master cylinder. Bro, takpan mo nga isang butos bro. Ito. At ito nga mga boss, nararamdaman ko habang dinidiin ko itong piston, dahan-dahan lumulubog yan. Ibig sabihin, may problema nga ito sa brake master repair kit niya. At para sigurado ako sa paghatol mga boss, tanggalin ko itong brake master repair kit niya para ma-check ko na rin itong loob ng master cylinder. Bro, din mo to bro ha? Din mo yan ha? Para di masira yung goma. Dahil nga sa luluwagan ko itong stopper bolt ng secondary piston. Tatanggalin ko muna to ha, huwag mo bibitawan. Kakaskas kasi dito yan eh. Okay, bitaw na. Okay na. Safe na bitawan yan. Kasi pag binitawan mo yun, tatama to. Tatama yung dulo, masisira yung goma. Kaya kayo tinuturo sa'yo para alam mo. After nyo matanggal yung stopper bolt ng secondary piston, gumamit ka ngayon ng circle plier para matanggal mo itong lock ring niya dito sa master cylinder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong lock ring niya. Pwede mo na ngayon itok-tok yan para lumabas itong primary piston. Ayan. Kasi minsan malakas ang bomba niya, pero di mo alam yung goma. Katulad ng goma nito, brother, oh. Medyo balloon type na siya eh. Pag ganun na eh, oh. Oh, ayan oh, tingnan mo yung goma. Oh. Hindi dapat yan parang payong yan, nakaganon eh. Okay. Oh, ayan, may diferensya nga to. Ayan oh, kitang-kita ang pabalon oh. Ngayon, pag ginamitan mo na siya ng pwersa, hindi kayang pigilin ng goma. Yun ang paliwanag doon, di ba brother? Dito naman ako sa pagtanggal ng secondary piston mga boss. Kaya lang medyo kumapit pa, kaya ituktok nyo lang maigi yan para tuluyan lumabas itong secondary piston nyo. May mga ganyan talaga mga boss, mahirap tanggalin itong secondary piston. Basta ituktok nyo lang yan, bibitaw yan dito sa loob ng master cylinder nyo. Ayan o, tingnan mo yung goma niya, paballoon type na o. Ang pag bumili ka ng bago yan, nakaganon yung goma niya, no? Nakaganon siya. O, ito, nakapabilog na siya eh. Kaya minsan, mahina na yung pwersa. Bibili ka ngayon nito. Anong gawin ko sa... Sa? Kahit anong gawin ko mag-vibrit eh. I-check ko naman itong master cylinder niya mga boss. Baka mamaya, meron din tama itong master cylinder. Mababaliwala yung pagbili ko ng repair kit dito sa brake master cylinder niya. Mapapagastos pa itong si customer. At yun nga mga boss, kung makikita nyo itong master cylinder niya, ayun o, may uka siya. Ayun o, yung may itim mga boss, kinapa ko yan maigi, malalim siya eh. Kaya ang mangyayari dyan, sa unang tapak mo ng preno, mahina siya kasi singaw, kailangan mo pa siyang bombahin. Eh ito mga boss, inapakan ko yung brake pedal niya, nakita nyo naman eh, flooring agad eh. Kaya binobomba pa ito ni customer pag nagpipreno siya. Kaya pag ganyan mga boss, understood, palit na yan ng bago. O ito na mga boss oh, nakuha lang ni customer yan ng 1700. Toyota Corolla pala to. Halo-halo yung pyesa mo no. Ano yung brake fluid butol? Brake fluid. Pag ganito kasi mga boss, bago ko i-connect yan dito sa hydrovac, syempre aalisan ko muna yan ng hangin dito sa brake master cylinder niya. Kumbaga, i-bleed ko muna yan.
Sa pagbe-bleed naman mga boss, para hindi masyadong magasto sa fluid, unahin mo munang i-bleed dito sa secondary piston niya. Ayan, kung nakikita nyo, nilagyan ko siya ng fluid. Tapos, idikit ko siya dito sa kahit anong bagay na, kahit sa poste or ako, dito sa drum ko idinikit Tsaka ako ngayon siya binomba-bomba hanggang sa yung hangin dito sa loob ng master cylinder lumabas. Ayan mga boss, kung makikita nyo dito sa butas ng secondary piston, yung fluid nasa labas niya na, nasa bukana na. Dagdagan ko muna ng fluid yan mga boss, tapos ipapump ko siya ulit hanggang sa lumabas na dito sa butas ng secondary piston yung fluid. Ayun mga boss, nakita nyo, di ba? Lumabas na yung fluid. Pag ganyan mga boss, okay na yan, wala na siyang hangin. Ayan na yung fluid nasa bukana na. Kaya magsasali naman ako ngayon ng fluid dito sa butas ng primary piston. After ko masalina ng fluid dito sa reservoir ng brake master assembly, ipapump ko ulit yan. Brad, tatakpan niya dito sa isang butas. Yung isang butas ba tatakpan? Isang butas. Dito naman kabila. Para yung hangin naman dito sa primary piston, matanggal din siya. Huwag kayong mag-alala dahil malalaman nyo naman kung okay na yung pagkakableed nyo dito sa brake master assembly nyo. Pag ipinapump nyo na yan at wala na siyang hangin, matigas nang itulak itong primary piston nyo. Hindi na yan basta-basta may itutulak pa. At itong fluid dito sa butas ng primary piston nyo, nasa bukana na siya. At syempre naman, sisirit din yan kapag binomba mo. Gaya ng nangyari dito sa secondary piston, yung sa butas niya, di ba lumabas doon yung fluid. Ganon din dito sa primary piston. Kaya ibalik ko na yan dito sa dati niyang position, i-connect ko na itong brake master assembly dito sa hydrovac. Siyempre naman mga boss, pag ilagay mo itong brake master assembly, iayos mo muna itong fluid line. At itong brake master assembly, nakatapat na yan dito sa hydrovac. Tsaka mo ngayon, ipakapit na itong fluid line dito sa master cylinder mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na itong fitting niya dito sa master cylinder. Number 10 yan yung fitting niya. Tapos dito naman sa ibabaw, number 10 din yung fitting niyan. Ayan yung fluid line niya. Papunta dito sa master cylinder. Pag okay na, pwede mo na ngayon ipakapit sa thread niya itong dalawang nut na number 12 dito sa master cylinder mo. At pag naipakapit mo na yan sa thread niya, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 12 para maipanel mo na yung higpit dito sa dalawang nut ng master cylinder mo. O di ba? Ganun lang naman siya kadali. Tapos gamit ka na ngayon ng open wrench mo na number 10 para maipanel mo na rin yung higpit dito sa dalawang fitting mo sa master cylinder. Pa-start ko na itong makina para mag-bleed naman ako dito sa apat na preno niya sa gulong. Start! Siyempre naman, bago ako mag-bleed, pasalinan ko muna ng brake fluid dito sa reservoir niya. Pwede mo na. Pinalevel ko na yung pagsalin niya ng brake fluid mga boss dahil nga sa i-bleed ko yung apat na preno nito sa gulong. Pag okay na, importante na itong cup niya ilagay nyo. Ayan mga boss. Okay, bumbay mo yung preno. Sa pag-bleed mga boss, dapat may kasama kayo. Siya magpapump ng brake pedal, tapos after ng ilang segundo, ipapapirmis mo yon. Nakadiin sa brake pedal, ikaw naman, luluwagan mo itong bleeder dito sa brake caliper. Ganun ang pag-bleed mga boss ha. Ba! Perme, di mo lang! Perme, ibig sabihin, nakadiin yung sa brake pedal, tapos ikaw naman, iluluwagan mo itong bleeder niya para yung fluid lumabas. Uulit-ulitin mo lang yan mga boss hanggang sa yung hangin dito sa loob ng brake caliper mo, lumabas na siya. Pag solid na yung fluid na lumalabas dyan mga boss, ibig sabihin, okay na yan. Gaya nito mga boss, buo na yung fluid na lumalabas dito sa bleeder niya, kaya ipapinal ko na yung higpit dyan dito sa bleeder niya. Tapos, lilipat naman ako dito sa kabilang side. Siyempre naman, paglipat mo dito sa kabilang side, ipapihit mo naman yung manibela papunta sa kaliwa para pag nag-bleed ka, hindi ka mahirapan. Siya nga pala, dito sa bleeder mo, kung meron siyang rubber cap, tatanggalin mo yun bago ka mag-bleed. After mo mag-bleed, ibabalik mo rin siya. Simulan ko na ulit mag-bleed mga boss. Siyempre, gaya ng dati, kung paano kayo nag-bleed sa kabilang side, ganun din dito. Ipapapump nyo yung brake pedal, after ng ilang segundo, ipapirmis nyo, nakadiin sa brake pedal, luluwagan nyo itong bleeder niya. Pag buo na yung fluid na lumalabas, okay na yan. Lipat ka naman ngayon dito sa likuran ng preno mo. Dito sa likurang gulong mga boss, mas komportable ako kung hihiga ako dyan. Unang-una, makikita ko yung fluid at yung bleeder na
luluwagan ko at mas madali mag-bleed kasi mas komportable ako dito sa ganitong posisyon. Siya nga pala mga boss, sa pagbi-bleed dito sa likurang gulong, ganun din kung paano kayo nag-bleed sa harapan. Halimbawa, binomba yung brake pedal, after ng ilang segundo, ipepermes, tapos luluwagan mo itong bleeder niya. Ayan, kung makikita mong buo na yung lumabas na fluid, okay na yan mga boss. Lipat ka naman dito sa kabilang side ng gulong mo sa likuran. Ayan, diyan ka naman ngayon magbe-bleed. Narinig nyo naman siguro nung umpisa ang sabi ni customer, kahit na anong bleed niya raw dito sa mga preno niya dito sa likuran at sa harapan, talagang mabula daw yung fluid na lumalabas. Kasi nga mga boss, may problema sa brake master cylinder niya. Possible, ganun na naging problema ni customer, kaya hindi buo yung fluid na lumalabas. Dito mga boss, okay na yung brake master cylinder ni customer, kaya kung makikita nyo, yung fluid na lumalabas dyan, buo na agad. Tingnan nyo, di ba? Pag ganyan mga boss, kung tutuusin, okay na ito eh. Pero i-bleed ko pa rin yan mga boss para sigurado tayo na buo na talaga itong fluid na lumalabas dito sa bleeder. At dahil sa okay na ito mga boss, konti pa, isang bagsak na lang. Iyon, tama na yan mga boss. Higpitan ko na ng maayos itong bleeder niya. Hindi ko na naipakita sa inyo yung mga rubber cap nitong bleeder. Ibinalik ko rin naman yan, syempre naman. At dahil sa okay na ito mga boss, i-check ko na itong brake pedal niya. Kung mapapansin nyo, nung idiniin ko itong brake pedal niya mga boss, sobre yan sa lambot. Pero kita nyo, pag diniin ko, hanggang dyan lang naman siya eh. Pero pag ididiin mo siya ng paa nyo mga boss, malambot siya masyado itong brake pedal ni customer. Pag ganyan mga boss, possible na yan dito sa hydroback niya. Kailangan na rin siyang palitan kung meron ka pa naman budget. Pero kung wala pa naman, pwede naman gamitin yan. Kaya lang, kailangan marunong ka mag-adjust sa pagtapak mo ng brake pedal. Kaya nga sabi ko kay customer, habaan namin yung pag-road test para makita ko kung paano siya mag-a-adjust dito sa brake pedal niya. Yung before kasi mga boss, lubog itong brake pedal niya tapos mahina ang preno. Ngayon naman, malambot itong brake pedal niya na malakas ang preno. Kaya ito na mga boss, mag-road test na kami ni customer. Ano itong lugar na to? Di ko na to alam ha. FTI. FTI na pala to, FTI. Tapos tayo doon sa... Wala nang pagpakyat dito para matesting natin. Meron pa. Actually mga boss, mahaba na itong pag-road test na ginawa namin ni customer. At may mga dinaanan na kaming paakyat, tapos ibinibitin namin itong sasakyan ni customer habang nakapreno kung lulusot ba siya. Pero okay naman. Ayan, yung pababa na preno, okay naman. Oh, yeah, lakas din ano. Subukan mo nga sa dahan-dahan preno brother, dahan-dahan. Okay naman. Lakas ano? Lakas ang hydroback niya no? Pero tatagal pa naman yan, yung hydroback. Sa akin brother, tatagal yan ha. Kaya nakatuloy ako, kaya nag-road test tayo. Kasi hindi ko pala subukan eh, di ba brother ano? Kaya naintindihan kita eh. Kaya akala mo wala. Pero in short, sabi ko, lakas ang preno nito, sigurado. Kahit na ganito sa mo, ganito kalaki yung preno sa sasakyan mo, naku, susubsub tayo dyan. Akala mo lang yan kanina. Sabi ko, pag sinubukan namin ni brother, ewan ko lang kung di kami sububsob dito. Baka magulat yan, lambot ng preno. Nagkapupya kasi ako dati dun sa isang jeep na ginamit ko na matras. hindi na nanginginig din pa ako eh. Sabi ko, hindi na kayang pigilan eh. Walang nabangga sa likod, walang sasakyan. hindi pa ako gumawa Sa Ultra, Oo. di ba medyo mataas mo. Ayan, prenong bigla. Lakas ang preno mo eh, oh. Ay, biglang bitin sa ganyan, brother. Bitin, oh. Continue straight onto Veterans Road. Layo ng road test natin, ano? Balik na tayo doon sa ano mo. Itandaan natin. Layo eh. Pero okay lang. At least laman mo na okay yung preno, di ba? Yun ang sa akin eh. Oh. Ayan, pababa. Subukan mo sa pababang ganyan kung lulubog siya. Ayan, ibitin mo sa pababa. Wala tao sa likod natin eh. Diyan mo na tagalan ngayon yung tapak, yung sinasabi mo. Doon. Medyo tagalan mo na para makita mo kung lulubog pa. Mawawala yung preno niya.
Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, talagang isinubo ko itong sasakyan ni customer sa malayo para malaman ko kung paano siya gumamit ng preno sa ganitong klaseng malambot ang brake pedal niya. Yung before kasi mga boss, malambot na itong brake pedal niya tapos wala pang preno. Ito mga boss, i-testing uli namin dito sa pababa. Patitigilin ko siya dito sa tuktok tapos nakatapak siya dito sa brake pedal. Tingnan namin kung lulusot pa itong preno niya. Alam niyo mga boss, ganito ugali ko. Pag duda ka sa pagkakagawa ko dito sa preno, sasamahan kita. Pero pag nawala na ng preno, tatalon na ako. Ano? Steady nga pa lang brother, para malaman mo kung lulubog. Ito lulubog siya. Hindi, kung aabante yung sasakyan. O yan, nakapreno ka, di ba? O. Di ba? Hindi nagre-release yung preno niya kahit na ano. Inaano kasi pinoproblema mo sa mga paakyat, o ba? Ayan ang problema mo kanina. O yan, dito na tayo ngayon sa actual. O, hindi naman siya bumaba eh. Okay, very good. Very good ba? Oo. Eh, para papakiramdaman mo. O, subukan mo tayo sa bitin. Sa bitin naman. Yun, bitin. Hasad mo lang. May hasad ba to? Oo, masag. Hasad mo lang siya. Nagigigit, tabi-tabi mo sa gilid. Yan. Tingnan mo naman ngayon kung aatras siya pag nakapaka sa preno. Yan. Yan. Ito naman mga boss, nakabitin kami yan tapos nakapak dito sa brake pedal. Titignan namin kung aatras itong sasakyan. Okay lang. Aapak lang sa preno. Steady ka lang sa apak, brother. Tingnan mo kung magbabago yung preno mo. Ayan. Yan, pababa yan ha. Kasi ang iniisip ni customer, pag pataas or pababa, baka daw lumusot itong brake pedal niya. Kasi ang pinoproblema mo pag na-traffic ka sa paangat eh. O yan. Yan tayo sa ano ngayon, nakabitin. Diba, hindi nagbago yung preno? Eh kung ikaw naman talagang normal nagdadrive, hindi ka naman talaga i-steady. Umaalalay ka pa rin, di ba brother? Hindi naman talaga ganoon ang pagdadrive eh. Kahit na walang problema yung sakya mo, umaalalay ka pa Muli rin eh, mga di ba? boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at narinig nyo naman okay na kay customer. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!